Madalas kasi kapag nag-aaway ang magkapitbahay sa lupa, parang malinaw yung ebidensya, 'di ba? Merong kang pader, may nakatayo na bakod, at higit sa lahat, may hawak kang titulo na may malinaw na sukat. Kapag tumawid yung kapitbahay mo sa bakod, alam mong trespasser siya. Mhm. Oo, napakalinaw ng linya dyan. Exactly. Napakakilinaw. Pero para sa'yo na nakikinig ngayon, isipin mo paano kung ang pinag-aagawan ninyo ay karagatan. Walang pader na pwedeng itayo sa gitna ng alon. Wala kang maitatayong muhon sa tubig. Wala talaga. At paano kung ang titulo ninyo ay nakasulat sa dalawang magkaibang wika ng batas? Welcome sa ating deep dive. Ako nga pala si Rex. At ako naman si Rexy. Kung sa lupa malinaw yung muho natin, sa dagat kasi, burado ang linya. Kaya napakadaling manipulahin ang batas at yung mismong katotohanan eh. Totoo yan. At kapag pinag-uusapan na natin ang sitwasyon sa Asya, pumapasok tayo sa isang napakakomplikadong web ng historical claims, tapos may international law pa, at geopolitics. Sobrang bigat. Oo. Kaya para sa iyo na nakikinig ngayon, kung gusto mong maintindihan ang issue ng hindi nalulunod sa napakakapal na legal jargon, narito tayo para himayin ang isa sa pinakamainit na usapin ngayon. Titingnan natin yung mga official na dokumento, ang mga batas, at maging yung mga maiinit na debate sa Senado kamakailan lang. Sasagutin natin yung isang napakahalagang tanong dito. Paano ba natin iguguhit ang mapa ng Pilipinas kung ang mismong batas natin at ang international law ay tila nagbabanggaan? Ang bigat niyan. At para maintindihan yan, kailangan nating balikan ang isang official na kautusan na nagpabago sa tawag natin sa ating karagatan. Pati na rin yung araw na muntik na tayong mauwi sa gera. Hihimayin natin yan simula sa pinakaugat. Kailangan nating balikan ang September 5, 2012. Yung panahon ni Pinoy. Oo, tama. Bago kasi ang taong ito, nakasana yan ng marami na tawagin ang buong karagatan sa kanluran natin bilang South China Sea. Pero nung araw na iyon, pinirmahan ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang Administrative Order Number 29. Yung AO-29? Exactly. Ang dokumentong ito, yung porman na nagbigay ng pangalang West Philippine Sea o WPS sa mga katubigan sa kanlurang bahagi ng ating bansa. At para mas malinaw sa iyo na nakikinig, hindi lang ito simpleng pagpapalit ng pangalan sa mapa. Kasi sinakop ng AO-29 ang Luzon Sea, pati na ang mga katubigan sa paligid at loob ng Kalayaan Island Group o yung KIG sa Spratlys. Pati yung Baho de Masinloc. Oo, yung kilala rin natin bilang Scarborough Shoal. Kasabay na to, inutusan ng gobyerno ang NAMRIA, ang ating National Mapping and Resource Information Authority, na gumawa ng bagong official na mapa para isumite sa United Nations. Parang nilagyan natin ng malaking name tag. Yes, kumbaga sa bahay, nilagyan natin ng malaking name tag yung bakura natin para malinaw sa buong mundo o lalo na sa mga kapitbahay kung ano ang atin. Ang naging layunin kasi talaga ng AO29 ay magkaroon tayo ng iisang pagkakakilanlan para sa lahat ng inaangkin natin. Pero dito nagsimula ang isang malaking technical at legal na problema. Paanong naging problema yung paglalagay ng iisang panganan? Kasi kung titingnan natin yung mga legal analysis na bahagi ng ating source materials ngayon, makikita natin na ang paggamit ng isang blanket term na West Philippine Sea ay nagre-resulta sa tinatawag na conflation. Conflation, meaning pagkalito. Oo, pagkalito sa mata ng batas, pinagsasama-sama kasi natin sa iisang pangalan yung mga bahagi ng dagat na may magkakaibang legal status sa ilalim ng international law. Teka, ipaliwanag natin yung pagkakaibang yan sa mga listeners natin kasi napakahalaga nito. Meron tayong tinatawag na Exclusive Economic Zone o EEZ, di ba? Tama, yung EEZ. Ito yung umaabot hanggang 200 nautical miles mula sa ating pampang. Sa EEZ, mayroon tayong sovereign rights. Ibig sabihin, tayo lang ang may karapatang mangisda, kumuha ng langis, o mag-explore ng natural resources dyan. Pero, at ito yung malaking pero, hindi natin pag-aari ang mismong tubig na parang lupa. Ang mga barko ng ibang bansa, maging ang mga warships nila,
ay may freedom of navigation. Pwede silang dumaan. Diyan nagkakaroon ng kalituhan eh. Kasi sa kabilang danda naman, meron tayong tinatawag na territorial waters. Ito yung dagat na nakapaligid mismo sa mga isla natin tulad ng mga isla sa Kalayaan Island Group hanggang 12 nautical miles. So magkaiba talaga yung dalawa? Oo, magkaiba. Dito sa territorial waters, mayroon tayong sovereignty o absolute ownership. Pagmamayari natin yan, katulad ng pagmamayari natin sa mismong lupa ng Maynila o Cebu. Kaya kapag pumasok ang banyagang barko nang walang paalam dyan, trespassing na yan. Exactly. Kaya pala nagiging magulo yung term na West Philippine Sea minsan kapag may insidente sa Recto Bank na nasa EEZ natin at may insidente malapit sa Pag-asa Island na nasa Territorial Sea natin. Pareho natin itong tinatawag na insidente sa West Philippine Sea. Oo, parehong West Philippine Sea sa balita pero magkaiba ang bigat at batas na sumasaklaw sa kanila. At alam mo, ang kalituhang ito ang nagpasabog sa napakainit na debate sa Senado kamakailan, specifically doon sa Commission on Appointments or CA hearing noong February 2026. Diyan umikot yung sentro ng debate tungkol sa paggawa ng bagong mapa. Naging napakainit ng usapan dahil sa technical geometry ng pagdrawing ng mga linya sa dagat. Oo, nabasa ko sa sources natin yan. Ipinunto kasi ni Senador Rodante Marcoleta na ang 4 na features ng Kalayaan Island Group na kasalukuyang hawak natin, ang Pag-asa, Parola, Kota at Langkiam, ay nakapwesto ng napakalayo. Gaano kalayo? Technically, nasa labas ang mga ito ng ating 200 nautical mile EEZ na sinusukat mula sa main archipelago natin. Wait, nasa labas. Kaya pala, ang hirap dahil magkakalayo ang mga islang ito. Hindi pwedeng basta-basta malang gumuhit ang NAMRIA ng isang malaking kahon or bilog para ikulong ang buong Kalayaan Island Group sa iisang teritoryo. Hindi talaga pwede. Kasi kung gagawin natin yun at idideklara natin ang lahat ng nasa loob ng kahon bilang atin, masasama ang napakalaking bahagi ng high seas o international waters. At alam naman natin ang batas dyan. Oo, ang international law, specifically ang UNCLOS o yung United Nations Convention on the Law of the Sea, ay napakahigpit pagdating dyan. Bawal mong angkinin ang high seas. So ano yung naging argument doon sa hearing? Naglatag ng isang hypothetical scenario si Senador Marcoleta. Tinanong niya kung mas madali ba na i-give up na lang ang pagka-claim natin sa KIG para mapabilis at luminaw ang pagdrawing ng mapa ng West Philippine Sea. Para mas mabilis isubmit sa UN nang hindi tayo lumalabag sa international law. Yun yung hypothetical niya. Sa records ng CA ang remarks na iyon. Ang stand nila doon ay not 1 inch ng kanilang munisipalidad ang pwedeng isuko o i-negotiate. At sinamahan din ito ng posisyon ni Senador Kiko Pangilinan, ipinaalala niya ang ating panalo sa 2016 arbitral ruling na sumasakop sa humigit kumulang 500,000 square kilometers ng karagatan. Malaking area yon. Sobra! Para sa kanila, ang simplang pagbanggit ng pagsuko ng teritoryo ay isang historical error na nagbibigay ng maling signal sa mundo na parang nagpapahina sa posisyon ng Pilipinas laban sa China. Gaano kahirap isalin ang mga politikal at emosyonal na sentimento sa mga eksaktong linya sa mapa. Hindi natin pwedeng baliwalain ang UNCLOS dahil doon nakatali ang buong legal na laban natin. Oo nga eh. Pero bakit nga ba umabot sa punto na napilitan tayong maglabas ng AO-29 at igiit ang pangalang West Philippine Sea noong 2012? Bakit nga ba? Ang sagot diyan ay hindi nagsimula sa mga papeles o sa Senado. Nagsimula ito sa mismong karagatan sa isang insidenteng nagpabago sa balance of power sa rehiyon. Isipin mong nandun ka noong April 10, 2012. Ikaw na nakikinig, imagine this. Nagpapatrol ang BRP Gregorio del Pilar. Ito yung pinakamalaking frigate at warship ng Philippine Navy natin noong panahong iyon. Ang laki ng barkong yan. Namamataan nila ang 8 Chinese fishing boats na nakaangkla sa loob mismo ng lagoon ng Scarborough Shoal. Nasa 124 nautical miles west lang ito ng Zambales. Malinaw na nasa loob ito ng ating EEZ. Yes, pasok na pasok. Kaya nang magpadala ang ating Navy ng armed boarding party
para inspeksyonan ng mga bangka, natuklasan nila ang napakaraming ilegal na huli. Mga giant clams. Oo, mga dambuhalang giant clams, naglalakihang corals, at mga buhay na pating na mahigpit na pinoprotektahan ng batas. Natural lang na gusto nating ipatupad ang batas natin, di ba? Kasi nasa ating EEC ito. Pero ang naging desisyon kung anong barko ang gagamitin natin, isang Navy warship, ay tinitingnan ng maraming defense analyst ngayon bilang isang malaking tactical error. Wait, tactical error. Bakit? Pinatunayan iyan ng mga pag-aaral na nasa source materials natin tulad ng kay Professor Carlisle Thayer. Teka, ipapaliwanag ko yung naging problema doon kasi parang may mali talaga sa approach kapag inisip mo. Gumamit tayo ng literal na barkong pandigma ng militar para manghuli ng illegal fishers. Kumbaga sa lupa, gumamit ka ng tanke de guerra para manghuli ng magnanakaw ng manok. Oo, sobrang over-the-top ng puwersang ipinadala natin para sa isang police operation sana. At yung ganyang klaseng aksyon ay nagbigay ng perfectong oportunidad sa China Oportunidad para saan? para magamit ang tinatawag na asymmetric warfare. Nang makita nilang Navy warship ang nandoon, hindi sila nagpadala ng sariling Navy. Ano ipinadala nila? Sa halip, nagpadala sila ng mga civilian ships o yung tinatawag na white hulls. Ipinadala nila ang China Marine Surveillance o CMS at ang Fishery Law Enforcement Command o FLEC. Kaya White House kasi hindi gray na warships? Tama. Ang mga civilian ships na ito ang pumagitna sa ating warship at sa kanilang mga mangingisda. Grabe! Ang galing ng stratehiya nilang yon kung iisipin mo. Sinadya nilang civilian ships ang ipadala dahil alam nila ang international law at alam nila ang laman ng ating Mutual Defense Treaty o MDT sa Estados Unidos. Oo, kabisado nila yan. Nakasaad kasi sa MDT na ma-activate lang ang tulong militar ng Amerika kung may external armed attack sa ating mga puwersa. Dahil civilian ships ang iniharang ng China at walang barilang nangyari, walang armed attack. Walang legal na basehan para makialam ang militar ng Amerika. Na-paralyze yung pinakamalaking alas natin. Tumagal ng ilang buwan ang standoff na ito, di ba? Nagtitigilan ang mga barko sa gitna ng dagat. Oo, nag-standoff talaga. Sinubukan ng Pilipinas na i-correct ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-pull out ng warship natin at pagpapalit nito ng Coast Guard vessel na mas akma para sa maritime law enforcement. Tapos pumasok din ng US para mag-brokered ng mutual withdrawal. Ang usapan doon, aatras ang magkabilang panig para humupa ang tensyon. At dito tayo nalugi ng sobra eh. Bakit? Anong nangyari? Dumating ang masamang panahon, may papalapit na bagyo at bilang pagsunod sa mutual agreement, pinaalis natin ang ating barko. Umatras tayo. Pero ang China, Nanatili sila. Iniwan nila ang mga barko nila sa loob ng Scarborough Shoal at naglagay pa sila ng mga harang o barrier sa entrance ng lagoon. para hindi na makapasok ang mga Pilipinong mangingisda. Oo, yung mga mangingisda natin na ilang generasyon nang nangingisda doon, biglang hindi na makapasok. Ang kinalabasan nito ay ang de facto control ng China sa Scarborough Shoal mula noong 2012 hanggang sa kasalukuyan. Ang sakit nun. Ipinakita ng insidenteng ito ang isang napakasakit na realidad. Wala tayong kapasidad na makipagsabayan sa paramihan ng barko o sa physical projection of power laban sa isang superpower. Sa larangan ng pisikal na pagkontrol sa karagatan, talo tayo. Kaya mapapaisip ka talaga eh. Para sa'yo na nakikinig, ano ang gagawin mo kung alam mong hindi mo kayang manalo sa isang pisikal na laban? Kung hindi mo sila pwedeng itaboy gamit ang lakas, kailangan mong dalhin ang laban sa isang arena kung saan pantay-pantay ang lahat. Dadalhin mo sila sa korte. Exactly, dadalhin mo sila sa korte. At yan ang nagtulak sa Pilipinas na gawin ng isang napakatapang na hakbang. Noong January 2013, idinimanda ng Pilipinas ang China sa Permanent Court of Arbitration o PCA sa The Hague. Ginamit natin ang mismong mekanismo ng UNCLOS para questionin ang ginagawa ng China. Tayo ba yung unang gumawa nito? Oo, tayong naging kauna-unahang bansa na tahasang kinalaban ng China ng legal tungkol sa issue ng South China Sea. Grabe yung tapang doon.
Tapos, makalipas ang mahigit 3 taon ng pag-usisa at pag-aaral sa mga ebidensya, lumabas ang desisyon noong July 12, 2016 at isa itong napakalaking tagumpay para sa Pilipinas. Sobrang laki. Ibinasura ng tribunal ang sikat na 9-dash line ng China. Yung linyang ginamit nila para angkinin ang halos buong South China Sea. Tama. Ayon sa korte, walang anumang basehan sa modernong international law ang historic rights na sinasabi ng China. At alam mo, may isa pang mahalagang bahagi ang ruling na direktang sumasagot sa problema natin sa mapa. Kanina, yung classification ng mga maritime features. Oo, nilinaw ng korte kung ano ang isla, ano ang bato, at ano ang low tide elevation. Sa ilalim ng UNCLOS kasi, ang isang isla na kayang sumuporta ng buhay at ekonomiya ay nagkakaroon ng sariling 200 nautical mile EEZ. So, paano kinasify yung Scarborough Reef? Idiniklara ng korte na ang Scarborough Shoal ay isa lamang rock o bato. Ibig sabihin, hanggang 12 nautical miles lang ang territorial sea nito. Wala itong sariling EEZ. Kaya malaking bagay. At yung Mischief Reef naman, kung saan nagtayo pa ng artificial island ang China, ay idiniklara bilang low tide elevation. Lumulubog yan kapag high tide. Ang batas dyan, ang isang low tide elevation ay hindi nagkakaroon ng anumang maritime zones. Automatikong pag-aari ito ng kung sinong bansa ang may sakop sa EEZ kung saan ito nakapaloob. At dahil malinaw na nasa loob ito ng EEZ natin, atin ito. Tuluyang nawasak ang legal na argumento ng China na may sarili silang EEZ mula sa mga features na ito. Idinagdag pa ng korte na iligal ang pagharang ng China sa mga mangingisdang Pilipino at pinanagot sila sa matinding pagkasira ng coral reef ecosystem. Kompletong panalo tayo doon sa papel. Pero wait lang, siguro napapatanong ka ngayon habang nakikinig at ito ang pinakamalaking elephant in the room. Nanalo nga tayo sa papel, sinabi ng korte na atin yon. Pero mula 2016 hanggang ngayon, nakikita natin sa balita na nandoon pa rin ang China. Totoo yan, nandoon pa rin sila. Nagtayo sila ng mga base militar, patuloy silang nambabangga ng mga barko natin, at wala namang international police na susundo sa kanila para paalisin sila doon, di ba? Kaya kung dinidedma lang ng China ang ruling na yan, ano pa ang silbi ng kapirasong papel na ito mula sa Hague? Hindi ba parang moral victory lang ito na walang tunay na ngipin? Ganyan din ang sentimento ng marami sa umpisa parang papel lang daw. Pero kung susuriin natin ang epekto nito sa geopolitical landscape, malayo ito sa pagiging moral victory lang. Paano mo nasabi? Ang ginawa kasi ng Pilipinas ay isang masterclass sa tinatawag na lawfare o legal warfare. Ang ruling ay naging isang opisyal at de facto legal settlement na hindi pwedeng burahin. Unti-unti napilitan ng buong mundo, mula sa Japan, Australia, G7 hanggang sa European Union na kilalanin at suportahan ito. So naging legal na basehan siya para sa iba? O itinuring nilang outlaw o violator ng international law ang China dahil doon sa papel na yon. At higit pa sa naming and shaming, may napaka-practical na epekto itong panalo natin sa korte pagdating sa ating alyansa lalo na sa Amerika. Paano ba ito nagbigay sa atin ng shield o kalasag? Ang 2016 arbitral ruling kasi ang nagbigay ng malinaw na legal foundation para makaaksyon ng Estados Unidos dahil naputunayan sa international na batas na ang mga barko ng Pilipinas ay legal na nag-ooperate sa loob ng sarili nating exclusive economic zone, nagkaroon ng kumpiyansa ang US na maglabas ng formal at tahasang deklarasyon. Ano yung naging deklarasyon nila? Mula sa Trump administration hanggang sa Biden administration, malinaw nilang sinabi ang anumang armed attack laban sa mga barko ng Philippine Coast Guard o militar sa South China Sea ay magti-trigger sa ating 1951 Mutual Defense Treaty. Kaya pala ganun na lang ang pag-iingat ng China. Nakuha natin sa papel kung kanino ang sovereign rights at dahil doon nakuha natin ang tahasang pangako ng Amerika na ipagtatanggol nila tayo. Eksakto. Ito ang pinakamatibay na deterrent na pumipigil sa China na tuluyang gumamit ng lantarang militar o outright invasion laban sa atin. Alam ng China na sa sandaling magpaputok sila ng baril o gumamit ng lethal force, maa-activate ang treaty at papasok ang US military. Kaya napipilitan silang manatili sa pamamaril ng water cannons.
At yung pagtutuko ng military-grade lasers at pambabangga. Oo, para hindi umabot sa level ng armed attack. Nakakagalit. Oo, nakakapirwisyo sa ating mga Coast Guard at mangingisda, sobra. Pero ginagawa nila yan para manatiling nasa ilalim ng linya ng armed conflict. Yung lawfare na sinimulan natin ay nagdrawing ng isang malinaw na red line. Habang totoo na walang global police force na mag-aalis sa mga barko ng China bukas, ang 2016 ruling ang naging pundasyon ng buong defense strategy natin ngayon. Binigyan nito ng legal na sandata ang Pilipinas para makabuo ng mga alyansa sa iba't ibang bansa na naniniwala sa rules-based international order. Nakakamangha kapag tiningnan mo yung buong picture. Kaya kung babalikan natin ang lahat ng napag-usapan natin ngayon, para sa iyo na nakikinig, mula sa kung paano natin nilagyan ng pangalang West Philippine Sea ang karagatan sa pamamagitan ng AO29, sa hirap ng pagdrawing ng opisyal na mapa na sumusunod sa UNCLOS, Pati yung maipit na leksyon noong 2012 standoff. yung nagtulak sa atin para idemanda ang isang superpower. Makikita natin ang tapang ng isang bansang ginagamit ang batas para ipagtanggol ang sarili. Ang 2016 arbitral ruling ay hindi lang basta kapirasong papel. Ito yung kalasag na pumipigil sa tuluyang pag-angkin ng China sa ating karagatan. Totoo yan. At bago tayo magtapos, gusto kong mag-iwan ng isang kaisipan para sa iyo na nakikinig. Isang bagay na magandang pag-isipan habang patuloy na nag-e-evolve ang isyung ito. Nakita natin kung paano nag-adjust ang China, di ba? Oo, panay adjust sila. Dahil hindi sila pwedeng gumamit ng direktang puwersang militar nang hindi natatakot sa ating mga alyansa, lalo nilang pinapalakas ang kanilang gray zone tactics. Gumagamit sila ng sangkatutak na maritime militia na nagkukunwaring mga mangingisda at patuloy ang pangiipit ng walang pumuputok na baril. Yung sinasabi nilang cabbage strategy, parang binabalot ka ng bahan-dahan. Exactly. Kaya kung nasa atin ang batas, pero nasa kanila ang pisikal na bulto ng puwersa sa dagat, paano kaya magbabago ang ating depensa sa susunod na dekada? Ang labanang ito ay hindi na lang usapin ng mga linya sa mapa, ito ay isang pagsubok kung sino ang may pinakamatibay na political will at pasensya upang manindigan para sa sarili nilang teritoryo. Isang napakagandang paalala na ang batas ay makapangyarihan lamang kung patuloy natin itong iginigiit at ipinaglalaban araw-araw. Hanggang doon na lamang ang oras natin para sa usaping ito. Salamat sa pagsama sa aming malalimang pag-aaral sa araw na ito. Hanggang sa susunod na pagtuklas at pagpapalawak ng kaalaman, maraming salamat at mabuhay!